Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balita na maiinit sa ngayon, mga issue sa ating bansa na napakainit na balita to tungkol sa West Philippine Sea. So alam nyo naman na ang West Philippine Sea ay talagang gustong-gusto sakupin ng mga Chino na to, itong mga Chekwa na to na nakakabwisit. So ito ang tatalakayin natin ngayon, no? So hindi tayo nagbabalita kundi bibigay tayo ng reaction, comments, suggestion para sa tungkol din naman sa ating bayan, no? So kung gusto niyo ng mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa aking YouTube channel, okay? So itong bibigyan natin reaction video ay galing kay Kaalaman PH. So please paki-subscribe din sa kanya, no, kay Kaalaman PH. So itong bibigyan natin reaction, ito may pamagat na China nagalit sa pag-deploy ng missile launcher ng Amerika sa Pilipinas. Wow, nagalit kasi ang Amerika, no, naglagay ng mga mobile launcher sa Pilipinas. So siyempre kakabahan ngayon 'yun. So talagang bibigyan sila ng isang bigay ng Amerika. So nangangatog ngayon ng tuhod ni Xi Jinping. Okay, no? So umpisa na natin para para makapagbigay tayo ng reaction, no? Sa lumalalang sigalot ng mga bansa na umuukupa sa West Philippine Sea o kung tawagin ng China na South China Sea, ay mas lalong pinaigting ng mga kaalyado ng Pilipinas ang kanilang suporta, lalo na ngayon na mas nagiging agresibo na ang China sa paghaharas sa ating mga mangingisda. Isa pa sa lalong nagpataas ng kilay sa China ay ang pagpasok ng Amerika sa Pilipinas at pagsasagawa ng mga military drills na labis nagpausok sa tinaguriang sleeping giant ng Asia. Ang China ay may matinding hidwaan na sa Pilipinas dahil sa pag-angkin nito sa mga isla na sakop mismo ng Pilipinas. Naging agresibo nga ito at pinanindigan ng kanilang mahabang kasaysayan na tinawag nilang 9-dash line. Ito ang naging basehan ng China, kaya walang takot itong umuukupa ng mga isla sa mga lugar na mismong sakop pa rin ng Pilipinas. Itong China na to, itong mga lintik na Chino na to, no? Ang pinaglalaban nila yung kanilang historical na wala naman siya international law. So makukulit talaga, no? Pinaglalaban nila yung wala sa batas. Well, siguro tatanungin nyo kung bakit ganoon na lamang ba ang tapang ng China na mambuli sa Pilipinas sa kabila ng mga malalaking bansa tulad ng Amerika ang suportado ang Pilipinas. Una, talakayin muna natin ang South China Sea at bakit kating-kati ang China na mapasakamay ito. Ang karagatan kasi na sakop nito ay mainam sa pakikipagkalakalan. Malapit ito sa mga boundaries ng mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam, Malaysia, Singapore at Indonesia. May malaki rin itong supply ng langis at mayaman sa lamang dagat. Kaya hindi nakakapagtaka na handang makipag-away ang China para lamang maangkin ang karagatan na ito. Kaya pala, no? Kaya pala gustong-gusto angkinin ng mga Chekwa na to yung buong West Philippine Sea. Kasi nga napakalaking kayamanan pala to, no? Na natural resources, kaya pala na talagang nakipagbunuan sila, no, sa ating gobyerno. Kung ano-ano ng mga sinasabi nila mga kanilang historical o kanilang mga historical na issue para sa para nga makuha nilang West Philippine Sea, no? Pero wala 'yun, no. Hindi kinikilala ng ating gobyerno pati ng international. Kaya itong mga Chekwa na to talagang dismayado na. Kaya tuloy pa natin, Sa kabila ng paghain ng Pilipinas ng reklamo sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na naipanalo pa natin noong taong 2016,
Yun. Ito ang mismong nagseselyo na walang karapatan ng China sa sinasabi nilang Historical Nine-Dash Line at ang Yun. talagang may sakop sa karagatan na ito ay ang Pilipinas. Yun. Subalit, hindi ito sinang-ayunan ng China at tinawag pa na isang kalokohan ang desisyon. Imbis na tumigil, ay mas lalo pa itong naging agresibo at nagtayo pa ng ilang mga military facility sa Spratlys Island at Ayungin Shoal. O tingnan mo sa kabila na may desisyon na ng international law at nanalo ang Pilipinas sa arbitral ruling, no? Talaga hindi talaga kinilala ng China itong batas na to, no? Bagkus talagang ayun po nagtayo pa ng mga isla, talaga ang kulit, no? Talagang ang tatapang ng mga apog. Nasakop din ng Pilipinas, pero bakit ba talaga hindi natatakot ang China? Ayon sa mga eksperto, malakas ang loob ng China dahil alam nito na hindi papalag ang Pilipinas Oo nga. kahit kailan ay hindi gagawa ng preventive action ang bansa para pagmulan ng mas malaking gulo Kaya nga. na pwedeng umabot sa digmaan. Dahil kung magkataon ay hindi kakayanin ng Pilipinas ang China. Oo nga Kahit naman. na alam naman natin na suportado ng Amerika ang Pilipinas, mahihirapan din ito na timbangin kung sakalingang humantong sa kaguluhan ng sigalot sa dagat. Alam naman natin na abala rin ang Amerika sa pagtulong nito sa Ukraine at ang pagsuporta nito sa Israel. Nakikita kasi ng mga eksperto na alam ng China na hindi rin gagawa ng paunang aksyon ang Amerika dahil malalagay rin ito sa alanganin. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga pagprotesta laban sa China. Ito ay kahit hindi direktang Ayan ay hanggang ganyan na lang ang ating gobyerno, ang ating Pilipinas. Hanggang protesta na lang yata. ganti ang Pilipinas sa mga pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippines Sea. Isa rin na tinitignan ng mga eksperto sa pagbabago ng aksyon ng China ay ang bagong administrasyon. Alam naman natin na ang dating Pangulo Rodrigo Duterte ay may magandang relasyon sa China, ay makailang beses pa nga itong pumunta sa naturang bansa. Sa panahon din ni Duterte, hindi gaano umingay ang China sa pang-aagaw ng mga teritoryo sa dagat. Oo, yan. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte kasi ay may hindi magandang relasyon sa Amerika noong termino niya. Yo. Iba ito sa kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., kung saan pro-US naman siya at tinututulan ang mga hakbang ng China sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Yun. Naisip siguro ng China na dahil nga hindi na sila makakakuha ng maayos na relasyon sa bagong administrasyon, ay mas maganda kung ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang panghaharas sa karagatan. Ayun. Kaya nga itong mga Chekwa na to na nanghaharas na lang. Kasi nga kala nila yung dating administrasyon ganun pa rin yung mapapasunod nila. Pero nagkamali yata sila, no? Si Bongbong Marcos pro-USA ito Yung isa dating administrasyon ni Duterte pro-China. Kaya yun. Kaya nga hindi nila mapasunod si Bongbong Marcos. Sa kabila ng mga pagbabanta ng China na maaring humantong sa digmaan kung hindi titigil ang Pilipinas at magmamatigas nito sa mga aksyon na ginagawa at hindi nagpatinag ang Administrasyong Marcos. Nakaraang buwan ay bumisita ang napakaraming American Ayan, nagbabanta na naman. Puro banta-banta lang naman tong mga Chekwa na to, itong nakakabwisit na to. soldiers na may dalang mga high standard equipment na ginagamit sa pakikipaglaban. Nagsimula rin uli ang balikatan at military exercise sa karagatan na mismong pinag-aagawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Hindi ito nagustuhan ng China at labis na ikinagalit ang aksyon na ginawa ng Pilipinas. Sabi pa ng Chinese Foreign Minister ay mas lalo lamang pinapalala ng Pilipinas ang sitwasyon at dapat handa daw ito sa anumang consequences na pwedeng mangyari. Ito na naman. Nagtampo na naman yung China, no? Porket may balikatan dito ngayon nagaganap. So, parang bata tong mga Chekwa na to, no? Porket gusto nila sila lang ang powerful dito sa Asia. Ngit-ngit nyo.
Sa mga ikinagalit nila ay ang pagde-deploy ng Amerika ng attack missile system at mga missile launcher na kayang magpalipad sa layong 1,600 kilometer. Ito ang tinawag na Typhoon. Ayon pa sa Chinese government, ang Amerika ay gagawin ang lahat upang mailagay ang kanilang base militar sa mga kaalyadong bansa nito. At labis nila itong kinakabahala dahil maaaring maging dahilan ito ng mas lalong kaguluhan. Ayon pa sa China, ang Amerika raw ang nag-uumpisa ng gulo sa pamamagitan ng paglalagay ng missile system sa Pilipinas. Itong China na to, ang China nga ang nagsisimula ng gulo, no, dahil sila nga nanghaharas sa West Philippine Sea. Hinaharas nila yung mga mga mangingisda, Philippine Coast Guard, pati yung mga resupply mission natin, no. Hindi naman sila ginagalaw ng mga yan, bakit nila hinaharas? No, sila ang nanghaharas. Mga buwisit na Chekwa na to, no. Kaya ngayong Amerika nag-deploy na ng mga missile launcher diyan sa ating bansa. Parang alam niyo naman advance ang mag-isip ang Amerika. Kaya ganyan. Gusto lamang daw nito na magkaroon ng presensya sa lahat ng bansa na kaalyado nito. Pansariling adhikain lamang daw ang gusto ng Amerika sa Pilipinas. Pero kung iisipin ay hindi lang naman Pilipinas ang dahilan ng pagpunta ng Amerika sa rehiyon, kundi ang pagdadala rin nito ng tulong sa bansang Taiwan. Tama. Ang bansa na pilit inaangkin din ng China. Mas matindi ring hidwaan ang dalawang bansa at usap-usapan nga na naghahanda na ang China upang sugurin ang Taiwan. Kaya naman humingi ng tulong ang Taiwan sa Amerika upang bigyan sila ng mga pangunahing sandata tulad ng tank, fighter jets at mga ammunition kung sakaling matuloy nga ang balak ng China. Naghahanda na rin ang Taiwan at gumagawa na rin ng sarili nilang submarine para sa kanilang maritime defense. Ayon din sa mga eksperto ay mas mauunang lusubin ng China ang Taiwan kisa sa Pilipinas. Kung magkataon, ito ay dahil ang Taiwan ay mas maliit sa Pilipinas at mas malapit sa China. Mas madali nilang malulusob ang bansa kung gugustuhin nila. Gayunpaman, hindi... Oo nga, no, mas maliit ang Taiwan, no? Mas maliit pala ang Taiwan kaysa sa Pilipinas. Kaya gustong-gusto ng tirahe ng gustong-gustong banata ng ng China. Pero hindi nila magawa, no? Nandiyan ang US eh. Ito hahayaan ng Amerika at iba pa nilang kaalyadong bansa. Malaki ang pakinabang ng Taiwan sa Amerika at ang relasyon nito sa iba pang kapanalig na bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. At kung sakali naman na lumusob ang China sa Taiwan, ay tiyak tutulungan ito ng bansang Russia. Madalas kasing makita ang mga Navy fleet ng dalawang magkaalyadong bansa sa karagatan na sakop nito ay gumagawa ng mga joint exercise. Kaya naman, hindi malabong tumulong ang Russia sa oras na sakupin na ng China ang Taiwan. Hindi, wala yan. Wala yan, hindi yan tutulong sa China and Russia. Hindi yan, no? Pwede rin kayo mag-comments diyan mga guys ha. So, kung ano yung mga nasa saloobin nyo sa nangyayari sa ngayon. Ito, mag-comments diyan, reaction lang, di ba? Magiging malaking banta ang Russia para sa Taiwan, subalit hindi ito magiging malaking banta sa US dahil alam ng Amerika na hirap pa rin ang Russia sa kasalukuyang giyera nito laban sa Ukraine. Oo nga, no. But tingnan mo yung Russia, hindi yan tutulong sa China, no. Kasi ito nga yung Ukraine na gusto nilang sakupin hanggang ngayon hindi pa nasasakop. No. Tingnan na naman halos magtatatlong taon na hindi pa rin nasasakop. So marami naman namamatay na sundalo ni Putin. Tapos tutulong pa sa China. Wala na. Bagsak na si Putin. Nagpahayag na rin ng karagdagang tulong ang Amerika kay Zelensky upang bigyan ng mga air defense missile system ang bansa. Ito kasi ang mas kailangan ngayon ng Ukraine dahil madalas silang atakihin ng Rusi gamit ang mga ballistic missiles. Sa oras naman na maipasa na ni US President Joe Biden ang legislative order para sa karagdagang tulong, ay tiyak mas lalong magiging mahirap na sa Russia ang pagsakop sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang Israel naman at Iran ay may matinding sigalot rin na nagaganap.
direktang inatake ng Iran ang Israel at Yun. sinabing ito ay ganti lamang sa pagbomba nito sa Damascus na ikinamatay ng ilang Iranian officers. Ito, isa rin to, no? Isa rin tong Iran na to, no, na masyadong mayabang, makulit, no. Binanatan nila nananahimik na Israel, no. Ayun, ngayon ginugulo sila ng Israel. Yari sila, ayan, no. Pinaulanan din sila ng missile, pinasok sila ng mga ng Israel, kanilang bansa, pinagbubomba sila. Wala silang magawa. Mga mahina rin pala yung depensa ng Iran. Nagpataw naman ng napakaraming sanctions ang iba't ibang bansa laban sa Iran. Yun. Isa ang Israel sa mga bansang suportado ng Amerika. Ayon Yun. pa mismo sa Foreign Minister ng Iran, ay dapat ang Israel ang pinapatawan ng sanctions Uy. dahil sa pambobomba nito sa Gaza. Marami ang naniniwala na Iran ang pasimuno ng gulo dahil ito ang nagpopondo sa mga rebelding Hamas na Tama. nanggugulo sa Israel. Kung Oo nga sakali naman. naman na matuloy Oo, ang giyera sa gitnang silangan, ay hindi pababayaan ng mga kaalyadong bansa ang Israel laban sa Iran. No, Ang Saudi Arabia at Jordan ay nagpahayag ng pagsuporta sa Israel at isa ang mga bansang ito sa mga nag-intercept sa mga missiles at drones Yun. ng Iran. Hindi pa rin Yun. matatawaran ang galit ng China sa Amerika. Sa pag-deploy nito ng Typhoon missile system sa Pilipinas, humihingi sila ng respeto at paggalang sa karapatan ng mga bansa sa Asya at pilit na pinapaalis ang Amerika sa mga sigalot sa rehiyon. Para sa Foreign Minister ng China, walang ibang dapat mag-usap-usap tungkol sa kapayapaan ng karagatan, kundi ang mga bansang sakop lamang ng hidwaan. Hindi raw dapat makialam ang Amerika sa usaping ito. Hindi naman ito Yun. sinang-ayunan ng isang US general Oo, at sinabing gusto lamang ng China na sila ang makinabang sa panghaharas sa karagatan. Oo Hindi nga umano naman. nais ng Amerika Oo, na manghimasok at manggulo sa mga karagatan na sakop ng mga bansa sa Asya. Subalit kung banta na ito sa kaligtasan ng mga kaalyadong bansa Oo nga at pati naman. ng mundo, ay mapipilitan silang gawin ang nararapat na aksyon. Tama. Hindi mapagkakaila Oo na nga naghahanda naman, na nga ang China sa anumang consequences na pwedeng mangyari sa karagatan, at ito ang dapat paghandaan ng mga bansang sakop ang Yo. teritoryo sa rehiyon. Yan, at nakita nyo naman na na ang China talaga nag-react na sa pagdeploy ng mga missile launcher sa Pilipinas ng Amerika. So alam nila babanatan talaga sila ng Amerika pag makulit-kulit pa sila. Diba? So sana nga bumait na tong China na tong buwisit na to. Sila lang ang nagpapagulo sa region, no, sa West Philippine Sea. Kung di sila nangaharas, nananahimik na lang sila, hindi magugulat si Uncle Sam, yung Amerika. Ayun, ginising nila si Uncle Sam USA. Kaya ayun, siyempre parang dragon yan na talagang magigising ngayon. Maglalabas ng mga apoy. Ganun yun So, ayun, nataranta tuloy yung mga Chekwa na yan. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys. So, kung trip nyo to at gusto nyo to mga ganitong mga klaseng video, reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?